Isang mapagpalang araw mga kalakbay. Isa lang akong simpleng babae simula pa noong pagkabata ko hanggang sa magkapamilya na rin. Mula rin ako sa simpleng pamilya. Sa pagkakataong ito ay nais ko lamang ibahagi ang karanasan ko noong pagkabata na talaga namang hindi ko makakalimutan. Ako nga po pala si Lisa. Hindi ko tunay na pangalan upang itago ang aking pagkatao para na rin sa aking kaligtasan. 16 na taong gulang ako ng mga panahong iyon at nasa ika-4 na baitang sa high school. Masasabi ko na masipag akong mag-aral noon. Katunayan niyan ay honor student ako magmula elementarya hanggang high school. Subalit hindi na ako nagpatuloy sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Hindi rin kasi sapat ang kinikita ng aking ina bilang tindera ng gulay sa palengke para punan ng matrikula at mga kakailanganing bayarin sa pagkokolehiyo. Lumaki akong walang kinikilalang ama. Ayon sa aking ina ay pinabayaan na kami ni Papa magmula nang malaman nitong buntis si Mama. Kasal daw pala si Papa sa ibang babae. Bagay na lingid sa kaalaman ni Mama noong sila ay magnobyo at nobya pa lamang. Gayunpaman hindi ko na masyadong inisip ang pagpapabayaan niya sa amin. Dahil kahit mag-isa lang si Mama, ay napalaki niya akong maayos at may takot sa Diyos. Siya ang tumayong nanay at tatay sa akin, kaya labis-labis ang pasasalamat at pagmamahal ko sa kanya. Magmula pagkabata ay hindi na bago sa akin ang makakita ng iba't ibang nilalang na hindi kayang makita ng lahat. Sinabi sa akin noon ni Mama na biyaya ito ng Diyos na dapat kong alagaan. Pero sa paglipas ng panahon, ay ito rin ang nagparamdam sa akin ng labis na kilabot. Dumating sa puntong tinanong ko ang Diyos kung bakit binigyan niya ako ng ganitong kakayahan. Kakayahan na marahil ay para sa iilan, ay kakaiba at biyaya. Ngunit bilang nakaranas ng sakit at takot, hindi lamang sa aking sarili kundi maging sa aking ina, kaya't may tuturing kong isa rin itong sumpa. 13 araw noon ng Disyembre taong 1987. Kung kaya ramdam na ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Dito nagsimula ang kakayahan kong makakita ng iba't ibang nilalang na hindi kaaya-aya sa mata ang itsura. Christmas party namin noon na talaga namang isa sa pinaka-inaabangan kong event ng school. Naalala ko kulay pula ang suot ko noong bestida na iniregalo sa akin ni Mama noong kaarawan ko. 17 kasi ng Nobyembre ang aking kaarawan. Bagay na hindi lagi pinapalampas ni Mama. Kada sasapit ang araw na ito ay binibigyan niya ako ng regalo. Bagamat dumating na ang araw na iyon, ay may kung anong bigat na nararamdaman ko. Parang may nakapasan sa aking likuran na hindi ko maipaliwanag. Nagsisimula na rin akong makarinig ng mga boses na umaalingaw-ngaw sa aking tenga. Bumubulong sila subalit hindi ko maintindihan. Umaga pa lang sa araw ng Christmas party namin, ay parang gusto ko nang umuwi ng bahay. Ang iba kong mga kaklase ay enjoy na sa paglalaro ng mga parlor games. Samantalang ako ay nakadukduk lamang sa aking desk. Walang gana at matamlay. Napansin naman iyon ng guro namin. Kaya naman kagad niya rin akong inusisa sa kakinamusta. Hindi ko maipaliwanag ang mga nagaganap ng mga oras na iyon. Iba yung nakikita kong itsura ng aking guro habang kinakausap ako. Nakakatakot ang itsura niya. Itim at mabalahibo ang katawan. Matulis ang dulo na magkabilaan niyang tenga at pulang-pula ang nagbabaga niyang mga mata na masama ang tingin sa akin. Akala ko noon ay kukunin niya na ako. Subalit ilang sandali lamang ay nanumbalik na ang itsura niya. Hindi ko mapigilang mapaiyak sa mga nasaksiyan ko. Napahagulgol na lang ako sa aking guro at nagpasabing gusto ko na lang umuwi, kaya hindi pa man natatapos ang party ay ipinhatid niya na ako sa aking bahay. Wala si Mama nang makauwi ako sa aming tahanan. Tanghaling tapat iyon at mataas ang sikat ng araw. Pakiramdam ko na nilalagnat ako, kaya matapos makapagbihis ay ibinagsak ko na ang hapong-hapo kong katawan sa aking kama sabay talokbong ng kumot. Ilang segundo lang ang lumipas ay nakuha ko na agad ang tulog ko.
Hanggang sa magising na lamang ako nang maramdaman ko sa aking mga paa na tila may humahaplos. Ramdam ko ang magaspang nitong mga palad. Pinilit kong wag itong pansinin at muling ipikit ang aking mga mata. Subalit ilang saglit pa ay napabalikwas na ako nang maramdaman kong gumagapang ang haplos pa itaas sa aking tuhod. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na tignan ang kung sino man na nasa aking paanan. Inaasahan kong mayroon akong makikita subalit wala. Isang malamig na hangin lang ang humampas sa aking muka kasabay ng pagkabog ng aking dibdib. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napatulala na lamang ako. Ni hindi ko na malayan na unti-unti nang lumitaw ang nilalang na nakapwesto sa aking paanan. Sa halip ng matakot ay patay ang ekspresyon ng aking muka. Diretso ang aking titig dito. Ni hindi na ako nakaramdam ng takot. Para akong lantang gulay na walang maramdaman takot kahit panalitaw sa aking mga mata ang wangis ng nilalang. Inilahad nito ang kanyang palad sa akin kasabay ng malaki niyang ngiti. Nangungusap ang mga mata niya. Kitang-kita ko sa nagbabaga niyang mga mata ang baliktad kong refleksyon. Hanggang sa wala sa loob na marahan akong tumayo, saka humawak sa kanyang kamay. Naglakbay ang aking mga paa patungo sa likod ng aming bahay na napapaligiran ng iba't ibang klase ng punong kahoy. Makaraan naman ng ilang sandali ay namangha ako sa pagbabagong aking nasaksiyan. Naging mas mayabong ang mga puno. Tinubuan din ng mga maririkit na bulaklak ang aking palibot. Musika sa aking pandinig ang huni ng mga ibon na tila nagdiriwang sa aking pagdating. Ang mga makukulay na paru-paro ay walang tigil sa pagpagaspas sa kanilang matitingkad na mga pakpak. Ang makipot na kakahuyan ay lumaki na nagmistulang paraiso. Natigilan kami sa paglalakad ng kasama kong nilalang sa isang puno ng balete na may malaking lagusan. Umarap siya sa akin saka tinignan ng aking mga mata. Gaya kanina ay baligtad pa rin ang aking refleksyon. Naibaling ko ang aking atensyon sa kanya magkabila ang mga kamay. Sa kanang bahagi ay hawak niya ang itim na kanin na nakalagay sa baon ng nyog. Sa kaliwang bahagi naman ay ang itim na mga rosas na punong-puno ng tinik. Una niyang ibinigay ang rosas na akin naman tinanggap. Sunod na dumakma siya ng itim na kanin at makikitang balak niya itong isubo sa aking bibig. Nang mga oras na iyon ay doon ko lamang naramdaman ang mabilis na pagkabog ng aking dibdib. Nagsisimula na rin gumapang ang takot sa buo kong sistema nang mapagtantong kaharap ko ang nilalang na ayaw kong makita. Akmang isusubo niya na sa akin ang itim na kanin nang muli akong mapatidig sa kanyang mga mata. Doon ay klaro sa aking refleksyon ang masidhing takot na namamayani sa akin. Nagsimulang mamuo ang malamig kong pawis sa noo, dibdib, likuran at maging sa aking mga kamay. Maya-maya lang ay hinawakan niya na ang aking bibig. Hindi ko mawari subalit gustuhin ko man tumakbo, ngunit hindi ko makontrol ang aking mga paa. Detalyado kong naalala kung paano ako napadpad sa lugar na iyon. Subalit isang bagay ang ipinagtataka ko. Tila napaamo niya ako ng ilang sandali. Para akong asong sunod-sunuran sa aking amo na sa katunayan ay hindi ko nais kailanman makita. Tuluyan ng rumestro ang takot sa aking sistema. Pinilit kong isara ang aking bibig upang hindi niya iyon maipakain. Sa kagustuhan kong kumawala ay natapik ko ang lalagyan nito ng kanin. Nahulog iyon na agad kumalat sa lupa. Ganun na lamang ang sindak sa akin nang makita ko na unti-unting nagiging itim na mga uuhod ang kanin. Mabilis silang gumapang patungo sa akin, kaya naman hindi ko na napigilang mapasigaw. Bumasag sa katahimikan ng kakahuyan ang kagimbal-gimbal kong pagsigaw. Hindi ko na namalayan na sa isang iglap lang ay nagbago na ulit ang aking paligid. Mula sa tila paraiso ay nanumbalik ito sa dati. Dito na ako tuluyang napahagulgol sa takot. Kasabay nito ang pagbagsak ng aking mga tuhod sa lupa dahil sa sobrang panghihina ng aking katawan. Huling nakita ko na lamang sa aking paningin bago ako mawala ng malay ay ang aking ina na alalang-alala sa akin. Ipinasuot niya ang kulay berdeng rosaryo sa aking leeg.
Gabi nang magbalik ang aking malay. Bumungad sa aking pansin si Mama na ipinupunas ang basang bimpo sa aking noo. Doon ko naalala ang nangyari kanina, kaya muli na naman akong napahagulgol. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa akin ni Mama upang mapatahan ako. Suot-suot ko pa rin ang berdeng rosaryo sa aking leg, kaya naman medyo napanatag ako hanggang sa mapakalma. Ikinuwento ko lahat ng naganap sa akin sa kakahuyan. Maging sa nila lang na nakita ko ay detalyado kong inilahad kay Mama. Ayon sa kanya, nang makauwi raw siya sa aming bahay, ay narinig niya ang malakas kong sigaw sa kakahuyan. Kaagad naman daw niya akong pinuntahan. Ganun na lamang daw ang pagtataka niya, nang parang may tinitignan akong kung ano na hindi niya makita. Makikita rin na pilit kong isinasara ang aking bibig. Manalangin ka lang, anak. Tawagin mo ang pangalan ng Panginoon sa oras na gambalain ka nila ulit. Andito lang ako sa tabi mo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, anak. Mga kataga mula sa aking ina na nagpapalakas sa aking loob ng mga panahong iyon. Lahat na siguro ng santo ay dinasalan ni Mama upang matigil na ang mga kababalaghang na nangyayari sa akin. Naging maayos naman na ako makaraan ng ilang araw hanggang sa isang gabi na naman ang lumipas ay inatake ako ng napakataas na lagnat. Sa puntong ito ay nagdedeliryo na umano ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga nakita ko. Lalong nagpaiting sa aking takot nang maaninag kong hindi na siya nag-iisa. 5 malalaking nilalang ang nasa aking paanan habang iginugupo ko ng matinding lagnat. Kapwa sila nakatitig sa akin. Nagbabaga ang mga mata. May matutulis na tenga. May itim at mabalahibo ang katawan at mahahaba ang kanilang mga buhok. Base sa postura ng kanilang mga katawan, ay kalalakihan ang mga nilalang na ito. Napasigaw ako sa takot. Pilitin ko man silang ipagtabuyan, subalit mas lalo silang naging agresibo. Lahat sila ay may hawak na itim na rosas at bao na naglalaman marahil ng itim na kanin. Para akong lalamunin sa kinahihigaan ko nang papalapit sila ng papalapit sa akin. Doon ko naalala ang bili ni Mama. Kaya naman hindi na ako nag-atubiling tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ramdam ko na nakahawak na sila sa aking katawan. Para akong masusuka sa kakaibang sangsang na aking naaamoy. Parang bulok na patay na daga. Ipinikit ko ang aking mga mata upang iwaksi sa paningin ko ang kahindik-hindik nilang mga itsura. Taimtim ako nagdasal. Lahat ng itinurong dasal sa akin ni Mama ay binigkas ko nang malakas hanggang sa muling pumayapa ang aking paligid. Nagbalik ako sa wisyo nang bumungad sa aking paningin si Mama na nakahawak sa aking mga kamay. Alalang-alala si Mama. Kapag iniisip ko ang panahong ito kung saan mugtong-mugto ang mga mata ni Mama, ay hindi ko mapigilang maging emosyonal. Nagising ako mula sa isang napakapangit na panaginip. Isang masamang panaginip na paulit-ulit na dumadalaw sa akin sa tuwing ako ay nakakatulog. Ayaw ko na silang makita. Hindi ko gustong gabi-gabi na lang ay hindi nila ako pinapatahimik. Nagpatuloy pa ang ganitong karanasan ko hanggang sa 20 araw ng Disyembre ay nai-confine na ako sa ospital. Sobrang natakot ako noon dahil lumalaki na ang tiyan ko kasabay ng pamamanas ng buo kong katawan. Kaunting galaw ko lang ay sobrang sakit na. Ang nakapagtataka lang, tuwing umaga ay medyo gumagaan naman ang aking pakaramdam. Subalit sa tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon, ay inaatake na naman ako ng sakit. Sobrang init ko raw at hindi ko mapigilang manginig. Hindi ko maipaliwanag pero kulang na lang ay magliyab ako. Wala rin akong ganang kumain, kung kaya bumagsak ang aking timbang. Makakain man ako ngunit isinusuka ko rin. Kahit tubig ay hindi ko kayang maipasok sa aking bibig. Sobrang payat ko na. Halata na rin ang buto sa aking mga kamay at tuhod. Ang ikinagulat pa ni Mama ay ang pagpiesta ng mga puting kuto ang aking buhok. Malaking palais pa nito sa akin dahil noon lang ako nakakita ng puting kuto na gumagapang pa sa puting kobre kama ng aking hinihigaan sa ospital.
Nagtagal ako sa ospital ngunit wala silang makitang finding sa kalagayan ko. Nagalit pa nga ang aking nanay at napagsalita ng hindi maganda ang mga doktor. Dahil ilang araw na ay wala pa rin makitang pagbabago sa aking katawan. Mas lalo pa akong nangayayat. Mabuti na lamang talaga at medyo nakakaluwag-luwag ang aking tito na nagtatrabaho sa Japan. Kaya naman nang malaman niya ang kalagayan ko sa ospital, ay kaagad siya nagpabook ng flight papunta ng Pilipinas at nagpadala ng pera kay mama para sa mga bayarin sa ospital, kasama na rin ang pagkarami-rami kong gamot. Malaking tulong ito na araw-araw kong tatanawin na utang na loob kay tito. 30 ng Disyembre nang makauwi na sa wakas si tito. Hindi maipinta sa kanya mukha ang pagkabahala nang makita niya ang kalagayan ko sa ospital. At dahil sa may kutob siyang hindi lamang basta lagnat ang dumapo sa akin, ay umantong siya sa desisyon na ipakonsulta na ako sa kakilala niyang albularyo. Gayon din ay tumalima na rin si mama dahil wala namang mawawala kung susubukan nila. Sumapit ang 6:00 ng gabi ay hindi pa rin nakakauwi sina tito at mama. Mabuti na lamang at binantayan ako ng pinsang kong si Miguel na panganay na anak ng aking tito galing Japan. Siya rin na nagkwento sa akin na magkasama sina mama at tito na nagtungo sa isang kilala at sikat na albularyo sa kabilang bayan na nagngangalang si Mang Pabling. Ang nakapagtataka lang doon ay hindi ako ang mismong isinama sa albularyo. Ayon kila mama ay sapat na ang litrato at pangalan ko upang malaman ng albularyo kung ano nga ba ang kalagayan ko. Hindi na rin kasi ako makalakad ng mga oras na iyon. Aminado ako na umabot sa puntong nawalan na ako ng pag-asa at gusto ko na lamang sumuko. Dahil sa tuwing magigising ako ay puro sakit kaagad ang bubungad sa akin. Idagdag pa ang problema na ibinibigay ko kina mama. Gayon pa man ay pinilit kong paniwalaan na hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos, na lahat ng panalangin namin sa Kanya ay naririnig niya. Habang nasa albularyo si mama, ay mas naging agresibo ang sakit na dumadapo sa akin. Hindi na raw ako magising-gising ng pinsang kong nakabantay sa akin. Nanlilisik ang aking mga mata. Nakakapaso ang init ng katawan. Namamaluktot raw ako at may sinasabing mga kataga na hindi maintindihan. Kakaibang sensasyon ang aking nararamdaman. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na tila nasa isang engrandeng mansyon kung saan lahat ng mga nagkakasiyahan ay puro walang muka. Hindi ko maipaliwanag kung papaanong katawan lang ng mga ito ang naaaninag ko, ngunit sa muka ay malabo. Matatangkad sila, maitim ang kulay ng balat. Kapansin-pansin din ang sopistikado at magagarang damit ng mga ito. Ilang saglit pa ay napalingon ako sa aking likuran nang maramdaman ko ang kamay na humahawak sa aking braso. Hindi ako sigurado pero base sa postura ng katawan nito, ay iyon ang nilalang na nagbigay sa akin ng itim na rosas at kanin. Gaya ng iba ay malabo rin ang mukha niya. Hindi ko sila makita sa mukha. May musika naman na siyang pumupuno sa mga sulok ng mansyon na iyon. Kung susumayin ay tila puro ginto ang palamuti na nakabalandra sa aking paligid. Lahat ng mga ito ay nagniningning. Idagdag pa ang mga ibon at paru-paro na kasamang nagkakasiyahan sa selebrasyong iyon. Napahinga ako ng malalim. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi ako nilulukoban ng takot. Sa halip ng matakot ay naiengganyo ang aking mga mata. Napahawak ako sa kamay ng kasama kong nilalang. Hinayaan kong pagsawain ang aking paningin sa kaakit-akit na paligid. Hanggang sa ilang sandali pa ay napadpad ako sa pagkahaba-habang lamesa na yari din sa ginto. Kagad akong pinaupo. Doon ay napako ang aking tingin sa samot-saring handa na nakalatag sa gintong lamesa. Agaw atensyon ng kakaibang mga pagkain na sa tanang buhay ko ay doon ko pa lamang nakita. Sobrang taba ng mga litsyong manok na kumikintab sa mantika nito. Mayroon din 3 malalaking litsyong baboy. Mga naglalakihang kamote, mga tinapay, at ang pinakatumatak sa akin ay ang itim na kanina. Nagsisimula ng magsikainan ang mga nilalang
na nakaupo sa mga silyang yari din sa ginto. Hindi ko pa rin maaninag ang mga mukha nila. Naroong nakaupo sa tabi ko ang lalaking unang nagdala sa akin sa tila paraisong kakahuyan. Gaya ng mga nilalang na nakapaligid sa amin, ay hindi ko rin klarong maaninag ang mukha niya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi ako natatakam sa mga pagkaing nakalatag sa aking harapan. Ilang saglit pa ay dumakot siya ng parte ng mga manok, saka inilagay sa porselana kong pinggan. Sa puntong iyon ay tinatawag niya na akong kumain. Pansin ko na sa akin sila nakatutok, na tila bawat galaw ko ay minamanmanan nila. Sinimulan ko nang hinawakan ng gintong kutsara at tinidor. Sa isip-isip ko ay alam kong may hindi na magandang magaganap. Inalala ko ang mga sinabi ni Mama na sa oras ng panganib ay huwag akong makakalimot na tumawag sa pangalan ng Diyos. Umusal ako ng panalangin sa aking isipan. Kinondisyon ko ang aking utak na huwag magpakita ng takot bilang kahinaan. Hawak-hawak ko lang ang kutsara at tinidor, pero hindi ko ginalaw ang ibinigay sa aking parte ng manok. Maraming mata ang nakamanman sa akin, hanggang sa matunugan kong nagsisimula na silang mainip. Nakatuon lamang ang aking atensyon sa aking pinggan, hanggang sa magip sa gilid ng aking mga mata ang pagsandok ng aking katabi ng itim na kanin, saka naglagay sa aking pinggan. Napahinga na lamang ako ng malalim. Tapos ilang segundo pa ang lumipas, ay pinangatawanan kong huwag iyong galawin. Nang walang ano-ano ay isang malakas na hampas sa lamesa ang bumasag sa aming katahimikan. Nagulat ako at napatingin kung saan iyon ang galing. Mula iyon sa aking katabing nilalang na alam kong naiinip na. May kung anong salita siyang sinabi sa ibang lengguwahe, subalit katakatakang naiintindihan ko. Kumain ka na, dahil para sa atin ang selebrasyong ito. Mataas ang tono niya sa pagkakasabi nito. Lahat ng nasa paligid mo ay pag-aari mo na. Lahat ng kayamanan na nakikita mo rito ay panghabang buhay mo na makakamtan. Malayo ka sa gulo, kahirapan at pagdurusa. Hinding-hindi ka malulungkot dito. Dagdag niya pa. Hinawakan niya ang aking pinggan. Hudyat na nais niya na akong kumain subalit hindi ako nagpatinag. Nakatatak sa isip ko na kahit anong mangyari ay hindi ko iyon kakainin. Maya-maya pa ay unti-unti na nag-iiba ang lahat. Nagsimula ng mahalata ang takot sa akin nang marahan ko nang naaaninag ng malinaw ang mga mukha nila. Hindi ko sukat akalain na masisindak ako ng todo. Lantad sa aking mga mata ang kakilakilabot nilang mga itsura. Nagsimula na rin maglaho ang sopistikadong paligid. Lahat ng mga kagamitang yari sa ginto ay napalitan ng mga nagtataasang patay na punong kahoy. Lumagapak naman sa lupa ang mga pagkain na kanina ay nang aakit sa paningin ko. Naglaho rin ang lamesang gawa sa ginto. Ganoon na lamang ang takot ko na maging bulok ang mga handa. Ang litsyong manok at baboy ay naging mga gagamba at alupihan. Ang itim na kanin ay napalitan ng mga itim na uod na mabilis gumapang patungo sa aking kinauupuan. Hindi ko na napigilang sumigaw. Lubayan niyo na ako. Hinding-hindi ako sasama sa inyo. Mga salitang namutawi sa aking bibig. Sama-samang lumapit sa akin ang mga nilalang, kaya naman napabalikwas na ako ng tayo. Binilisan kong tumakbo upang makalayo sa kanila. Naroong binabagtas ko ang masukal at madilim na kakahuyan. Bawat pagtakbo ko ay isang pagkaluskos ng mga tuyot na dahon na rinig sa paligid. Minabuti kong makalayo sa lugar na iyon. Subalit napansin kong tila nagpapabalik-balik lamang ako. Sinuri ko ang isang puno ng balete at napansin kong kanina ko pa ito nadadaanan. Bagamat alam ko na pabalik-balik ako, ay hindi ako huminto sa kakatakbo. Lalo pat naririnig ko na ang paghabol nila sa akin. Hindi rin ako tumigil sa pag-usal ng panalangin. Ilang beses kong tinawag ang pangalan ng Panginoon. Humihiling na iligtas niya ako sa bangungot na iyon. Nagising na lang ako sa lakas ng pagyugyug sa akin ng aking pinsan. Pawis na pawis ang aking katawan at hingal na hingal raw ako. Hawak ng aking pinsan ng berdeng rosaryo na nakakabit sa aking kamay.
Nagising akong nasa ospital pa rin na nakaratay sa aking kama. Muli ay sa pag-iyak ko na lamang idinaing ang lahat ng aking nararamdaman. Sa tuwing makakatulog ako ay hindi ako tinatantanan ng mga nilalang na ito. Niyakap ako ng aking pinsan sabay usal ng panalangin. Nang mga oras na iyon ay hindi ko na nakita si Mama. Hindi ko rin alam na nakauwi na pala ang aking tito. Ilang saglit pa ay nagimbal ako nang muli kong makita ang mga nilalang sa panaginip ko. Sa puntong iyon ay sigurado kung hindi na ako nananaginip. Nakatayo sila sa harap ng kama ko. Mabagsik ang mukha nilang ipinukulsa ng hihina kong katawan. Matatangkad sila. Maitim at hindi sila tao. Nakita ko ang nagbabaga nilang mga mata na nakatitig sa akin. Sobra akong natakot. Lalo na nang sabay-sabay nilang itinuro ang kanilang mga kamay sa akin. Nasundan nila ako. Ramdam ko na ilang saglit lang ay kukunin na nila ako. Napapikit na lamang ako sa aking paghagulgol. Iniisip kong hindi sila totoo at higit na mas malakas ang kapangyarihan ng Panginoon. Nang mga oras na iyon ay nasa albularyo na pala sila Mama at Tito. Kasalukuyan sila nagpapatawas kay Ma'am Pabling na napag-alaman kong dating nagbebenta ng mga kwintas sa tapat ng aming paaralan noong ako ay nasa elementarya pa lamang. Ibinili na ko nila Mama sa aking pinsan upang kung sakaling atakihin na naman ako ay meron akong makakasama. Wala akong patid sa pag-iyak. Awang-awa na rin ako sa kalagayan ng katawan ko. Paulit-ulit lang ako nagdasal na sinasabayan ng aking pinsan hanggang sa unti-unti na rin naglaho ang mga nilalang. 10:00 na ng gabi noon at wala pa si Mama. Sa puntong iyon ay nahihirapan na rin akong huminga. Iyong tipong buong katawan ko ay kinukuryente. Dagdag pa ng labis na lamig dahilan para manginig ang buo kong sistema. Para akong sinasakal na nasusuka. Nananakit pa rin ang tiyan ko maging ang aking dibdib, likod, mga kamay at paa. Kinausap kong muli ang Panginoon at humingi ng pabor sa Kanya na kung sakaling hindi ko na makayanan ang sitwasyong iyon, ay siya na ang bahala kay Mama. Tagumpay namang na isa katuparan ni na Mama at Tito ang lakad nila. Hindi lang daw naging maganda ang biyahe nila pabalik sa ospital dahil ilang beses silang huminto sa daan dahil sa lakas ng ulan. Bumabagyo kasi ng mga panahon na iyon. Desidido silang magamot ako kahit sa anumang paraan. Kaya naman sumugal sila kahit pa napakadelikadong lumabas ng mga oras na iyon. Hindi rin daw naging madali kay Ma'am Pabling na tawasin ako dahil pagkarating pa lang nila Mama ay may kung anong bigat ng naramdamang presensya si Ma'am Pabling. Nasuka pa raw si Ma'am Pabling habang ginagawa ang ritual niya. Hindi na raw bago sa kanya ang ganitong senaryo, lalo pa sa edad ko na talagang lapitin daw ng mga nilalang na nais sumangkin sa katawan ng kung sino mang napupusuan nila. Sa kalagitnaan ng pagtatawas ni Ma'am Pabling, ay napag-alaman nito ang nilalang na gumagambala sa akin. Kitang-kita nila Mama kung paano lumika ng figura ang upos na kandila sa tubig. Lumika rin ng ibang korte ang upos ng kandila gaya ng puno at babae. Hindi napigilan ni Mama na maging emosyonal na mga oras na iyon. Awang-awa na siya sa akin kasama ng kanyang pagsisisi dahil humantong pa na ganoon ang nangyari sa akin. Naikwento rin ni Mama kay Ma'am Pabling na noon daw ay lapitin din siya ng mga nilalang. Katunayan niyan ay bukas daw ang third eye ni Mama, bagay na marahil ay sa kanya ko naman. Hindi iyon ikinuwento kagad sa akin ni Mama dahil ayaw niya maging kakaiba ko. Ayaw niya na maranasan kong matakot gabi-gabi at layuan ng mga taong nakapaligid sa akin nang dahil sa may kakaiba sa akin. Subalit hindi natin maiwasan ang mga bagay na sadyang nakatadhana na sa atin. Sa hindi inaasahan ay unti-unti ko na rin nararanasan ng mga kababalagan na pilit ko mang hindi pansinin ay kusang lumalapit sa akin. Gaya ni Mama ay minsan na rin pala siya napaglaruan ng elemento. Gamit ang langis na pinagtawasan ni Ma'am Pabling, ay ipinahid ito ni Tito sa aking noo hanggang sa paanang makabalik sila sa ospital.
Wala na akong malay ng mga oras na iyon. Ni hindi ko na rin maalala kung paano ako nakatulog matapos magpakita sa ospital ang mga nilalang. Gayunpaman isang bagay ang sigurado ako. Matapos ang engkwentrong iyon ay hindi na nila ako binulabog sa panaginip. Sa muling pagkakataon ay naramdaman kong matulog ng mahimbing. Walang nakakakilabot na nilalang na gumagambala sa akin. Walang itim na rosas at kanin. Walang enggrande at gintong mga kagamitan. Walang pag-iyak. Walang mga uod at weirdong mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pagkatapos ipahid ang langis ay inilagay ni Tito ang botelya nito sa ilalim ng aking unan. Isang panaginip na lamang ang naalala ko noong gabing iyon. Isang matangkad na lalaking malaki ang katawan na naaninag kong kumakaway palayo sa akin 10 ng kanyang mga kasamaan. Malabo ang kanilang mga mukha at maitim. Kinabukasan pagkagising ko ay bumungad sa akin sina Mama at Tito, maging ang aking pinsan. Ito ang panahong medyo guminhawa na ang pakiramdam ko. Naipapasok ko na rin ang pagkain sa aking bibig. Unti-unti na rin akong nakakapagsalita ng maayos nang hindi nauutal. Mangiyak-ngiyak si Mama habang hawak-hawak ang kanyang rosaryo. Tingin ko ay wala pa silang tulog ni Tito pati na ang pinsan ko. Lubos ang aking pasasalamat sa kanila dahil hindi nila ako sinukuan. Sila ang naging lakas ko sa mga panahong nilalamon ako ng dilim. Higit sa lahat ay walang salita ang makapaglalarawan sa pasasalamat ko sa Diyos. Tunay nga na hindi kanya pababayaan sa oras na tawagin mo siya at taimtim kang manalangin sa kanya. Natapos ang taon kasabay ng paghilom ng aking sakit. Lumit na rin sa wakas ang tiyan ko pagkalipas ng ilang araw at wala na rin ang mga kuto na misteryosong kagad namugad sa aking buhok. Malaki rin ang pasasalamat ko sa albularyo na gumamot sa akin. At siyempre hindi iyon magiging posible kung hindi dahil kay Mama at Tito na ginawa ang lahat gumaling lamang ako. Ayon sa albularyo ay meron di umanong itim na engkanto ang nagkagusto sa akin. Prinsipe pa raw ito na palagi akong minamatyagan. Sabi pa ni Mang Pabling, buti na lang daw ay agad akong naipagamot. Dahil kung sakaling umabot pa ng bagong taon ay tiyak makukuha na raw ako ng malignong iyon. Mainam na rin daw na hindi ko kinain ang iniaalok nila sa aking itim na kanin. Dahil iyon ang magiging alas nila sa akin upang hindi na makatakas sa mundo nila. Sa oras di umano na kainin ko ito, ay tuluyan na nilang makukuha ang kaluluwa ko. Minsan naman kaming bumisita kay Mang Pabling kasama si Mama. Kinuwento ko sa kanya lahat ng mga naging panaginip ko na kasama ang nilalang na iyon. Maging sa engranding handaan, ang gintong pahabang lamesa kung saan nakalatag ang iba't ibang makakain. Ang katabi kong nilalang maging sa unti-unting paglitaw ng kanilang mga itsura. Ayon naman kay Mang Pabling, na iyon ang seremonya ng kasal sa mundo ng mga engkanto. At ako raw napiling maging kabiyak ng engkantong nagdala sa akin doon. Lahat ng iyon ay temptasyon lamang na kung nagkamali lang akong kumain ng kung ano, ay hindi na ako makakabalik sa realidad. Binigyan niya rin ako ng kwintas bilang pangontra sa mga malignong maaaring gumambala ulit sa akin. Nagtapos ang pag-uusap naming malaki ang pasasalamat ko kay Mang Pabling. Sobra-sobra din ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil ginawa niyang instrumento si Mang Pabling upang ilayo ko sa tiyak na kapahamakan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat. Mapagpalang araw, kalakbay, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Nelson, tubong Surigao del Sur. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking pamilya. Taong 1999 nang maganap ang pangyayaring ito. Nasa edad 16 pa lamang ako ng mga panahong iyon nang mapagpasya ng mga magulang ko na lumipat kami sa ibang lugar. Medyo maganda kasi ang trabahong napasukan ng aking ama. Kaya naman noong makaluwag-luwag na sila ng aking ina, ay nagpasya silang bumili ng lupa. Nang sa ganun raw ay makapagpatayo na kami ng malaki-laking bahay at hindi iyong nakikitirik lamang kami
sa lupa ng mga kaanak ni tatay. Natuwa naman ako nang malaman ko iyon. Gawa ng sa wakas ay hindi na kami makakarinig pa ng mga masasakit na salita galing sa tiyahin kong si Tandang Matilda. Napakabungangera kasi noon at kung umasta ay akala mo'y mayaman. Kahit na wala namang kaming ginagawa sa kanya, palagi niyang pinag-iinitan ng ulo ang aking ina. Medyo malapit lang kasi sa kanila ang bahay namin. Kaya't kapag nagkakaproblema silang mag-asawa, ay sa amin ibinubunton ni Tiyang Matilda ang init ng ulo. Kaya naman noong lumipat na kami ay labis-labis ang sayang naramdaman ko. Pagkarating nga namin sa lugar na paglilipatan, ay nakita kong medyo liblib na pala iyon mga kalakbay. Ngunit kahit na medyo liblib na ang lugar na lupang nabili ng aking ama mga kalakbay, ay ayos lamang iyon. Dahil malawak naman at maraming mga puno ng prutas ang nakatanim. May mga puno rin ng saging at malapit lamang sa ilog. Kaya't pwedeng mag-alaga ng mga hayop at baboy kung gugustuhin ng mga magulang ko. Isa pa kalakbay ang mas ikinatuwa ng mga magulang ko ay nabili lamang nila iyon sa murang halaga. Kaya naman hindi na sila nag-imbestiga pa sa taong naninirahan sa baryong iyon kung bakit mura lamang ang pagkakabenta. Noong mabili na nga ni tatay ang lupa, ay nagpatayo na siya kagad ng maliit na bahay muna. Sa kanya na lamang raw palalakihan kapag nakapag-ipon na siyang muli. Sa unang linggo ng pagtira namin sa bahay ay naging maayos naman mga kalakbay. Tahimik dahil malayo sa mga kapitbahay pero masaya naman. Dahil wala ng taong biglang susugod sa bahay namin para talakan lamang ang aking ina at pagbintangan ng mga bagay-bagay na hindi niya namang ginawa. Subalit sa pagdaan ng mga araw, ay may kakaiba kong napansin sa aking ama. Kung dati ay mahinahon at maalalahanin siyang ama, ngayon naman ay gabi-gabi na lamang siyang umuuwing lasing. Tuwing ika-12 ng hating gabi, ay napapansin kong palagi siyang lumalabas ng bahay. Kapag palihim ko naman siyang sinusundan sa tuwing umiikot na iyon sa likuran ng bahay namin, ay bigla na lamang siyang naglalaho. Kaya naman labis ang pagtataka ko kung saan nagpupunta ang aking ama tuwing umaalis ito ng hating gabi. Makalipas naman ang mga araw, hapon pa lang ay umuwi na ng bahay ang aking ama galing trabaho. Nakita kong parang nanlalata siya. Namumutla ang kanyang labi at namumulang nakamulagat ang kanyang mga mata. Padabog niyang inilagay ang bag niya sa mahabang upuan at naglakad na papasok sa loob ng kanilang silid. Inay, ano kaya ang nangyari kay tatay? Tanong ko sa aking ina. Sandali niya akong nilingon at sinabihang masama lamang ang pakiramdam ng aking ama. Kaya maagang umuwi ito. Matapos sabihin iyon ng aking ina, ay naglakas loob na akong sabihin sa kanya ang mga napapansin ko kay tatay sa tuwing lumalabas ito ng hating gabi. Alam mo ba, Nay, kanina lang narinig kong usap-usapan ng mga kapitbahay natin na may namatay raw ng mga alagang hayop si Aling Daling. Wika ko pa sa aking ina, tapos ay napabuntong hininga naman si nanay at nagsabing baka mga ligaw na hayop lamang ang pumatay doon sa mga alagang hayop ni Aling Daling. Papaano ba naman kasi ay hinahayaan lang nito sa likuran ng bahay itinatali? Hindi man lang raw naisip ng matanda na baka mamaya ay may mga hayop na nanggagaling sa gubat ang bumababa tuwing sumasapit ang dilim para manginain. Masyadong tiwala umano ang matanda na walang masamang mangyayari sa mga alaga nila. Napaisip naman ako at napasambit na may punto naman ang aking ina. Alam naman nilang medyo liblib itong baryong tinitirhan namin. Dapat talaga magdoble ingat, lalo na sa mga alagang hayop. Dahil hindi talaga maiwasang may mga ligaw na hayop ang magagawi sa amin. Mabuti na lang talaga at palagi akong nakabantay sa mga alagang hayop namin. Binibilang ko ang mga iyon bago ikinukulong sa hawla. Pati ang mga baboy namin ay palagi ko rin tinitingnan. Baka kasi mamaya ay matulad pa dun sa kapitbahay namin. Isang linggo kasi mula nang lumipat kami ay naburyo ako sa bahay. Kaya't nagsuhestyon ako sa aking ama na gusto kong mag-alaga ng mga hayop. Para naman kahit papano ay matulungan ko rin sila. Pumayag naman si tatay. Dahil noon pa man ay pangarap niya na rin umano na magkaroon ng mga alagang hayop. Nelson anak,
Ikuha mo nga ako ng tubig na uuhaw ako. Rinig kong tawag ng aking ama mula sa kanilang silid. Kaya naman nagmamadali na akong kumuha ng tubig at naglakad na papunta sa silid ng mga magulang ko. Ano ba, nasa na yung ipinag-uutos kong tubig? Napakatagal naman. Pasigaw ng sabi ni tatay. Andiyan na po itay, papunta na po ako. Sagot ko sa aking ama at nilalakihan ko na ang mga hakbang ko papunta sa silid. Pagkapasok ko sa silid ay kaagad na iniabot ko ang tubig inumin sa aking ama. Pahablot niya namang kinuha iyon at dire-diretso ng nilagok. Ano bang nangyayari kay tatay? Bakit parang hindi na siya ang dating amang nakilala ko? Mainitin na ang ulo at palagi na lamang nagkukulong sa kwarto tuwing umuuwi galing sa trabaho at hindi lasing. Tanong ko sa aking isipan habang hindi inaalis ang tingin sa aking ama. Matapos niyang uminom ay padabog na ibinalik sa akin ng baso at halos ipagtulakan niya na ako lumabas ng silid. Grabe naman si tatay kung makatulak. Lalabas naman ako ng kwarto niya. Hindi na kailangan ipagtulakan pa ako. Sambit ko sa aking sarili habang naglalakad papuntang kusina. Hindi ko na talaga siya maintindihan. Napapailing na lamang ako at inilapag sa lababo ang basong pinag-inuman ng aking ama. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong napapansin na talaga namin ang pagbabago ng pag-uugali ni tatay. Kung dati ay pabulyaw lamang siya kung magsalita, ngayon naman ay kulang na lang saktang kami magkakapatid. Lalong-lalo na ang 4 na taong gulang kong kapatid na si Sheila. Kung minsan pa nga sa sobrang gigil ng aking ama, ay kulang na lamang kagatin niya ito. Halos hindi na rin siya naliligo at wala na rin ganang kumain. Hindi na nagpapapasok sa trabaho at madalas laging tulala at tila ba napakalalim ng kanyang iniisip. Panay na rin ang pagdura nito ng laway na para bang gripong may tagas at hindi nauubusan. Kaya naman labis na ang pag-aalala ng aking ina, lalo na sa mga hindi kaaya-ayang inaasal ng aking ama at maging ang mga mapangas na gawain nito. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kalakbay, panay na ang pag-atungal ng aking ama tuwing sumasapit ang takip silim na para bang may grabing sakit itong dinaranas. Kakaiba na rin ang amoy na umaalingasaw mula sa kanyang katawan at hindi iyong kaaya-aya sapagkat nakakasulasok sa ilong kapag nalalanghap namin iyon. Hindi na rin nakakatulog na maayos ang aking ina dahil sa kababantay sa aking ama. Tuwing gabi kasi ay lumalakas at nawawala ang sakit ng aking ama at panay ang kanyang paglalakad sa labas ng bakuran na para bang gusto niyang mamalagi sa labas ng bahay hanggang sa sumapit ang madaling araw. Isa-isa na rin nangamatay ang mga alaga naming hayop. Nakikita na lamang namin kinaumagahan na patay na ang mga iyon at wakwakan tiyan. Wala na rin laman loob at halos maging ang dugo ay halos masaid na. Pero ang ipinagtataka namin mga kalakbay, ni minsan ay hindi namin narinig na nag-ingay ang mga alagang hayop naming namamatay. Kaya't ganun na lamang ang pag-aalala namin. Dahil sa para bang saglit lamang kaming binigyan ng biyaya, pero katumbas naman noon ay grabing kamalasan. Dahil bukod sa nauubos na ang ipon ng mga magulang kong pera para sana'y pangpaayos sa bahay, isa-isa namang namatay ang mga alaga namin at higit sa lahat ay hindi namin malaman kung ano ang sakit ng aking ama. Sa kadahilan ng maging ang mga doktor man ay walang nakikitang sakit. Isang umaga noon, nabulabog kami sa malakas na sigawan ng mga kapitbahay. Kahit may kalayuan sa bahay namin ang bahay nila, ay umabot sa amin ng galit na boses ni Mang Astong. Nagmamadali akong bumangon at lumabas ng bahay. Nakita kong tumatakbo ang aking ina papunta sa mga kapitbahay namin na nagkukumpulan. Kaya naman sumunod na rin ako para makiusyoso. Pagkalapit ko ay nakita kong nagsisisigaw sa galit si Mang Astong. Ano ho ang nangyari? Bakit nanggagalaiti sa galit si Mang Astong? Mahinahon tanong ko kay Mang Ben na kanina pa nakikiusyoso. Nakita niya kasing wala ng buhay ang alagang kalabaw doon malapit sa may sapa. Kaya yan halos mag-hysterical na sa galit. Tugon ni Mang Ben sa akin. May mga kagat pa nga sa leg at wakwakan tiyan. Kawawa naman si Astong. Yun lang pa naman ang nag-iisang katulong niya sa paghahanap buhay sa palayan. Dagdag pang wika ni Mang Ben. Teka po,
Sino naman kaya ang gumawa noon? Rinig kong tanong rin ng isa pang kapitbahay naming lalaki. Yun nga ang ipinagtataka namin. Dahil sa tagal nating nakatira dito, ngayon lang ito nangyari sa baryo natin. Abay nakakatakot na ang mga sunod-sunod na pangyayaring ito. Tura naman ng lalaking kaanak ni Mang Estong. Naging palaisipan naman sa karamihan kung ano o sino ang sumasalakay sa mga alagang hayop. Dahil maging sa amin ay ganun rin ang nangyari. Hindi nga lang nalalaman ng mga kapitbahay namin. Dahil tahimik lang ang aking ina kapag may problema kami o may hindi man magandang nangyayari sa pamilya namin. Ayaw na ayaw niya kasing pinag-uusapan kami ng mga kapitbahay. Nang mga sandaling iyon ay naging hati ang kuro-kuro ng mga tao. May iba na nagsasabi na ligaw at mabangis na hayop umano ang pumatay at yung iba naman ay nagsasabing kagagawan ng isang aswang ang pagkamatay ng mga hayop. Ang akala ko ba'y wala ng aswang dito sa baryo natin dahil iba na ang nagmamay-ari ng lupa riyan sa dulong baryo. Sambit ng matandang lalaking may dalang karit. Napakunot noon naman ako at lumapit sa matanda at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Nabanggit niya kasi ang lupang nabili ng tatay ko. Mahabang kwento, iho. Pero ito lang ang masasabi ko. Yang lupang tinitirikan ninyo ng bahay, may lahing aswang ang nagmamay-ari niyan dati. Kaya nga kita mo, kahit gaano pa karami ang mga bunga ng pananim na prutas riyan, ay walang nangangas na manguha. Lahat kami rito natatakot magawi dyan. Dahil bigla na lamang nagpapakita yung matandang aswang dyan. Mahabang paliwanag ng matanda. Sinaway naman ito ng matandang babae na sa tingin ko ay asawa nito. Dahil baka mamaya raw ay marinig siya ng angkan nung binabanggit niyang aswang. Abay bakit? Sa totoo naman talaga ang sinasabi ko. Nagulat nga ako nang malaman kung may nakabili na pala dyan at nagpatayo na ng bahay. Ni hindi nga man lang nagtanong-tanong dito sa baryo natin ang taong nakabili rin eh di sana'y nabalaan natin. Pangangatwirang pangsad ng matanda. Hindi na ako nagtagal pa sa umpukan at umuwi na rin kagad. Naisip ko kasi ang bunso kong kapatid. Silang dalawa lang ni tatay ang magkasama dahil ang iba ko pang mga kapatid ay nakaisyoso rin. Baka kasi biglang gumising iyon at mag-iiyak. Tiyak magagalit na naman si tatay at papaluin ang bunso namin. Pagkarating ko nga sa bahay, ay mahimbing pa namang natutulog si bunso hanggang sa lumipas pa ang mga oras. Hating gabi nang maalimpungatan ako. Dahil sa naririnig ko na naman ang mahinang paglangit-ngit ng pintuan. Sa isip-isip ko si tatay na naman iyon. Lalabas na naman siya at hindi ko alam kung saan na naman siya magsususuot. Marahan nga akong bumangon at sinilip mula sa siwang ng bintana ang paglabas ng aking ama. Ngunit mga kalakbay, noong sumilip na nga ako ay ganun na lamang ang ipinagtaka ko. Dahil sa nakita kong may kasamang matandang lalaki ang aking ama na naglakad papunta sa likuran ng bahay. Pagkatapos noon ay ang sunod-sunod na pagpagaspas ng malalaking pakpak papalayo. Dahil sa narinig ko, ay natakot na akong lumabas para sundan ng dalawa. Kaya naman ang ginawa ko ay naghintay na lamang akong bumalik si tatay. Pero hindi ko na namalayan na nakatulugan ko na pala ang paghihintay. Kinaumagahan ay nadatnang kong umiiyak si nanay habang nagluluto ng pagkain. Tinanong ko siya kung ano ang problema niya. Sa mahinang boses ay sinabi niya sa akin na hindi niya na raw alam kung ano ang gagawin sa aking ama. Dahil habang tumatagal ay patindi na ng patindi ang kakaibang kinikilos nito. Ano pong ibig ninyong sabihin, inay? Linawin niyo nga po. Hindi ko kasi makuha ang gusto niyong iparating. Tanong ko sa aking ina. Isa-isa niyang ang sinabi sa akin ng lahat. Ayon sa aking ina mga kalakbay, kaninang madaling araw umano ay nadatnan niyang kapapasok lamang ni tatay ng bahay. Hinihingal ito na parang hayop at ang mas ikinatakot niya ay nanlilimahid ng dugo ang mukha ni tatay at ang kamay. Hindi raw siya nakita nito dahil dire-diretso na itong pumasok sa kubeta at nagugas ng kamay at mukha. Nang marinig ko ang mga sinabi ni nanay sa akin, ay binanggit ko rin ang tungkol sa matandang nakita kong kasama ni tatay. Hindi po kaya nakapatay ng tao si tatay, nay? Kasi bakit may dugo ang kamay niya at mukha? Bulalas kong tanong. Sunod-sunod namang umiling ang aking ina at sinabing hindi iyon ang kutob niya.
May iba pa siyang kutob kung bakit kakaiba ang ikinikilos ng aking ama. Anya pa, maghahanap raw siya ng magaling na albularyo para patignan si tatay bago pa mahuli ang lahat. Nang araw ngang iyon ay ibinilin sa akin ni nanay na bantayan kong maigi ang mga kapatid ko, lalo na si Bunso. Dahil may lalakarin lamang siya. Sa paglipas naman ng mga oras ay wala pa rin ang aking ina. Mag-aalas 6 na ng gabi ay muli na namang dumangungoy si tatay na para bang nasasaktan na naman ito. Kapag nasa ganong sitwasyon na siya, ay agaran ko nang pinapapasok sa loob ng kwarto ang mga kapatid ko at huwag lalabas hanggat hindi pa ito tumitigil sa pag-atungal na animoy baboy na kinakatay. Nasaan ang nanay mo? Pasigaw na tanong ng aking ama habang walang tigil sa paglimbag ng katawan. Maya't maya ay namimilit ito na para bang mayroong bagay na pinipigilan sa loob ng kanyang sikmura. Nakita kong kahit na nasasaktan siya, ay pinipilit pa rin ang sariling gumapang palabas ng kwarto nila. Tay, ang bili ni nanay huwag daw po kayong lumabas ng kwarto ninyo hanggat hindi pa siya dumarating. Pakiusap kong sabi sa aking ama. Huwag mo akong pakialamang kung ano ang gusto kong gawin. Sigaw nito't walang tigil sa pagtulo ang laway. Sinipat ko ang labas ng bahay para tignan kung parating na ba si nanay. Nakita kong medyo maliwanag ang buong kapaligiran. Kaya't noong tingaling ko ang kalangitan, ay natanaw kong papalabas na ang malaki at bilog na buwan. Nay, nasaan na po kayo? Bakit wala ka pa hanggang ngayon? Tanong ko sa aking isipan at panakanakang tinatanaw ang bakuran mula sa bintanang nakabukas. Natatakot na rin ako dahil tila ba mas lalong nanggagalaiti sa sakit at pag-atungal ang aking ama. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, ay natanaw ko na ang aking ina. Nagmamadali na itong naglakad at may kasamang dalawang lalaki na sa tingin ko ay hindi naman mga albularyo dahil matitikas sa mga pangangatawan. May mga bitbit rin iyong bag na nakasukbit sa likuran. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang ako nang biglang may sumunggab sa likuran ko at naramdaman ko ang pagbaon ng matutulis na bagay. Napasigaw ako at humingi ng tulong. Dahil sa tuluyan na akong nawalan ng balanse at natumba sa sahig. Tumama pa ang ulo ko sa nakausling pa ako, kaya't pagkaangat ng ulo ko ay ramdam na ramdam ko ang pagtagas ng dugo. Nagulat naman ako nang mabilis akong itinihaya ng kung sino man ang sumunggab sa akin. Tapos ay mabilis pa sa kidlat na dinilaan ng dugong dumadaloy sa noo ko. Halos hindi na ako nakagalaw dahil sa kahit nakakapangilabot ang itsura ng nilalang na nakadagan sa akin, ay klaro kong nakikitang si tatay iyon. Mabilis na hinaltak ng dalawang lalaki ang aking ama at agarang ipinasok sa loob ng silid at itinali sa higaan. Matapos naman maitali si tatay, ay nagmamadali namang isinara ng isa pa sa mga lalaki ang mga bintana at nilagyan pa iyon ng tabing na taylang kulay itim. Kung kaya namang kahit nakapiranggot na sinag ng buwan, ay hindi na nakakapasok sa loob ng bahay. Nag-aalala namang inakay ako ng aking ina at pinaupo. O ito, ipahid mo sa sugat ng anak mo para maalis ang lawi ng aswang na dumikit sa sugat niya. Utos pa ng lalaking tinawag ni nanay na Manuel. Habang nililinisan ni nanay ang sugat ko sa noo, ay tinanong ko siya kung sino ang dalawang kasama niya. Bakit parang hindi naman sila mga mukhang albularyo o manggagamot? Nagwika naman ng aking ina na mga dayuhang antingero lamang sa Karatig Sitio ang dalawang lalaking magkapatid na sina Adar at Manuel. Sakto nga noong nagtatanong-tanong siya sa mga taga-Karatig Sitio kung may malalapitan ba siyang albularyo, ay itinuro sa kanya ang dalawa. Noon ngang nakausap niya ang mga ito at ipinaliwanag rito ang sitwasyon ng aking ama, ay hindi na nagdalawang isip ang magkapatid na tulungan ng aking ina. Natagalan nga lang siya dahil marami pa siyang baryong napuntahan bago narating ang sitio kung saan naroroon ang magkapatid na antingero. Narinig kong napapalatak na nagwika si Adar na sinadyang hawaan ng aking ama upang maging kaisa na ito sa angkan ng mga aswang. Sa ngayon ay hindi kami sigurado kung kaya naming maalis ang nilalang na nakabaon sa sikmura ng asawa mo. Nararamdaman kong kasing malakas na pumipitik iyon sa loob ng kanyang sikmura na ang ibig sabihin lang ay buhay na ang nilalang. Seryosong wika ni Manuel. Todo pakiusap naman ng aking inang tulungang kaming pagalingin ng aking ama dahil hindi niya kakayanin
kapag nawalan ng ama ang mga anak niya. Seryosong tumingin lamang ang antingerong si Manuel sa aking ina at sinabing magdasal na lamang si nanay sa taas na sana'y gabayan ng aking amang lumaban habang ginagawa ang napakahirap na proseso ng panggagamot. Iyon na lang kasi ang naisip nilang gawin para maalis ang nilalang na nakakapit sa sikmura ng aking ama. Sinabi pa nitong kailangan sa kagubatan nila gawin ang prosesong iyon at kahit anong mangyari ay huwag na huwag kaming sumunod. Dahil paniguradong sa oras na ginawa na nila ang pagritual ay magpapakita na ang aswang na humawa sa aking ama. Sunod-sunod namang tumango si nanay at nangakong hindi siya susunod kahit anong mangyari. Ay siya nga pala, ikaw bata sumama ka sa amin, kailangan ka namin para umalalay. Turo sa akin ng antingerong si Adar. Binalaan niya rin akong kahit anong mangyari ay huwag akong tatakbo o aalis sa kung saan nila ako ilalagay. Magtiwala lamang ako sa kanila dahil hindi nila ako ipapahamak. Nang mga sandaling iyon nga ay walang kahirap-hirap na binitbit ni Manuel ang aking ama. Samantalang si Adar naman ay bitbit ang mga gamit. Ako naman ay pinagbuhat ng napakaraming panggatong. Halos mga 10 minuto rin ang nilakad namin bago narating ang pagpupwestuhan. Mabilis na itinali ni Manuel sa puno ng nyog ang aking ama. Pagkatapos ay inayos na nila ang mga panggatong na dala ko at ipinuwesto nila sa gitna ng 2 magkatabing puno ng nyog. Itinali rin nila ang lubid na bitbit nila sa magkabilang puno ng nyog na animoy gumagawa sila ng sampayan. Matapos iyong gawin ay may isinuot na kwintas sa akin si Manuel at nag-ukit rin siya ng pabilog sa lupa at kakasya lamang ang isang tao sa loob ng bilog kapag naupo ito. Matapos gawin ni Manuel iyon, ay sinabihan niya akong doon lamang ako sa loob ng bilog na ginawa niya. Kahit anong mangyari o ano man ang makita ko, ay huwag na huwag daw akong magtatangkang lumabas sa bilog na ginawa niya. Naiintindihan mo ba ang sinabi namin? Muling tanong ni Manuel sa akin. Tumango naman ako at sinabing susundin ko ang lahat ng utos nila, mapagaling lamang ang aking ama. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, huwag na huwag mong kaawaan ng ama mo sa oras na ginawa na namin ang proseso ng panggagamot. Dahil sa oras na mangialam ka at awatin mo kami, ito na ang huling gabing makikita mo ang ama mo. Dahil kahit kailan ay hindi na siya babalik sa pagiging tao. Sa oras na makontra at maputol ang ritual na gagawin namin. Kaya mas mabuting pumikit ka na lang o takpan ang tenga mo kung hindi mo kayang makita sa ganong sitwasyon ng tatay mo. Maliwanag ba? Mahabang paliwanag ni Adar. Sunod-sunod naman akong tumango at hindi na nagsalita pa. Tapos ay kaagad na nga nilang inumpisahan ang gagawing panggagamot. Nakita ko namang itinali nila ang aking ama sa gitna ng 2 puno habang pinapausukan niyon. May mga kung ano-ano ring halamang tuyong dahon, langis na may nakahalong ugat, ang isinama ni Manuel sa umuusok na kahoy. Naglagay rin siya ng balahibo ng manok. Awang-awa ako sa kalagayan ng ama ko habang pinapanood ko ang kanilang ginagawa. Dahil sa parang presong salit-salitan nilang nilalatigo ng hawak nilang yanto ang sikmura ni tatay. Habang ginagawa nila iyon, ay panay naman ang pagbanggit nila ng mga katagambuhay at inihip sa yantok. Tapos ay muli na namang nilang hinataw ang tiyan ng aking ama. Napaluha na lamang ako habang pinagmamasdan ng aking ama na nasa nakakapangilabot na wangis ng mga oras na iyon. Tanging mga pag-atungal na lamang ang naging tugon ng aking ama at para iyong isang nakakapangilabot na hayop sa kagubatan na humihingi ng tulong. Gustuhin ko mang tulungan ng aking ama at ipatigil ang ginagawa nilang pananakit rito pero hindi ko naman iyong pwedeng gawin. Dahil paulit-ulit na umaalingaw sa aking isipan ang tungkol sa sinabi ng magkapatid na huwag akong makialam. Kaya naman tahimik at nagpipigil lamang ako. Inisip ko na lamang na mas makakatulong ako sa kanila kung hindi ako mangangailam. Kailangan ko lang magtiwala sa 2 antingero dahil umaasa ang aking ina na makakabalik ng ligtas si tatay. Maya-maya pa ay bigla na lamang may napakalaking nilalang ang bumulusok mula sa nagkukumpulang kawayan papunta sa antingerong si Manuel. Nandito na ang hinihintay natin, kuya. Ikaw na ang bahalang magpatuloy riyan at ako na ang bahala sa mantas na to. Wika ni Manuel at mabilis na hinugot sa bewang ang napakatalas na itak
Eksaktong pagbulusok papunta sa kanya ng aswang ay siyang paghataw ni Manuel. Nakita kong natamaan ng aswang. Subalit mabilis rin siyang nasapak ng nilalang. Kaya't tumalsik si Manuel at tumama ang katawan sa puno ng nyog bago iyon lumagapak sa lupa. Mabilis naman na bumangon si Manuel habang nakangisi at parang hindi man lang siya nasaktan sa nangyari. Agaran na siyang sumugod sa aswang at walang habas na pinaghahataw ng bitbit niyang itak. Sa bawat paghataw niya rito ay may kaakibat na orasyon rin siyang binibitawan. Kaya naman lamang na lamang siya sa laban. Sa loob lamang ng ilang minuto ay napatumba niya na ang aswang. Subalit may isa na namang sumulpot at nakipagsagupan sa kanya. Maya-maya ay sunod-sunod nang nagsipagsuguran ng mga aswang at pinagtulungan nila si Manuel. Mabilis namang sumaklolo si Adar at sinabihan si Manuel na siya naman ang magpatuloy sa ginagawang panggagamot. Hatawin mo lang ng hatawin habang binabaunan mo ng orasyong pamarusa ang lalaking iyon. Kaunti na lang at susuko na ang nilalang na nasa sikmura niya. Wika ni Adar habang patuloy ito na nakikipaglabang gamit ang yantok. Sa pitik na ginagawa niya ay nakikita kong nasasaktan ng aswang na tinatamaan at umuusok ang balat nito. Nasilayang ko rin nangingintab na ang yantok na hawak ng antingerong si Adar. Siguro ay nilagyan niya iyon ng langis na pangontra sa aswang. Dahil sa hindi ko na nakayanan pa ang lahat ng nangyayari, ay ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at pilit na inisip na hindi totoo ang mga nasilayang ko. Makaraan nga ang ilang sandali ay tumahimik na ang buong paligid. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata at inalam kung ano na ang nangyari. Pagkadilat ko ay nakita kong nakahandusay na ang mga aswang at may sugat na rin ang antingerong si Adar sa braso. Samantalang si Manuel naman ay maranang ibinaba ang aking ama at inihiga sa lupa. Nang tignan ko si tatay ay lubaypay na iyon at naghahabol ng hininga. Pero bumalik na sa normal ang kanyang itsura. Pasalamat ka't hindi ka namin sinukuan. Grabe ang tibay ng nilalang. Grabe ang pagkakakapit sa sikmura mo. Buti na lang at nailabas mo na. Hinihingal na wika ni Manuel at halos maligo na ito sa pawis. Tumingin naman sa akin si Adar at sinabihan na kung pwede na akong lumabas sa bilog. Tapos na ang laban. Sila ang nanalo kaya't makakauwi na kami. Pagdating namin sa bahay, doon na isinilaysay sa amin ng antingerong si Manuel na ang nanghawa sa aking ama ay ang kapatid lang rin noong taong nagmamay-ari ng lupang pinagtirikan ng bahay namin. Kaya't ang plano noon ay hawaan siya at isa-isa kaming biktimahin ng aking ama sa oras na maging ganap na itong aswang. Kapag kasi isa ng aswang si tatay, ay maghahanap siya ng laman loob at dugo ng tao. Kaya ang unang bibiktimahin niya ay ang pamilya niya. Sa oras na mawala na kaming lahat, ay siya na ang papalit sa bahay na tinitirhan namin. Sa mahinang boses ay sinabi rin sa amin ni tatay na natatandaan niyang nakipagkaibigan sa kanya ang kapatid ng may-ari ng lupa. Nagtiwala naman siya rito dahil sa mukha namang mabait. Yung pala'y may kademonyohan ng ginagawa sa kanya. Bago naman umalis ang magkapatid na antingero, ay binaunan nila ng pangontra sa aswang ang bawat sulok ng lupang nabili ng aking ama. Maging ang bahay rin namin ay nilagyan rin nila ng pangontra. Matapos ang pangyayaring iyon, ay naging maayos na at bumalik na sa normal ang aming buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.